Viva la Virgen, kapayapaan mga kamalalakbay. Muli tayo narito sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria bilang bayang sumisinta sa Mahal na Birhen. At ngayon po babalik tayo sa National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City. At kasama ko ulit dito si Brother Ivan. Hello Brother Ivan. Yes, Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay, manonood po sa ibang bahagi ng mundo. At welcome po muli sa ating pong episode ng Pueblo Amante de Maria. At syempre, Brother Ivan, kasama uli natin ang magaling na historia ng Assistant Provincial Secretary ng kapatid nating mga Capuchin, si Father Jimboy Mayo, OFM Capuchin. Hello, Father. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo at sa lahat ng nanonood ng podcast na to. Maligayang pagbabalik at awa ng Diyos ay hindi naman ako historian pero may bahagi lang yung kaunting naaalmam. Amen, Father. Simulan na natin ulit, Father, ating kwentuhan. Father, nalaman namin dati nasa Intramuros ang shrine, tapos ngayon napunta na sa Quezon City. Paano po ba nangyari? Para itong sequel from last episode, no? So yung kapilya na nakadedicate ngayon kay Our Lady of Lourdes na nakatayo noon, ay tayo noon sa General Luna ngayon, no? Calle Real ata yun, malapit sa lupa ng Agustino pa yun eh. Nung nag-World War II, isa yun sa mga nasira. At actually, pagdating ng World War II, ay may mga namartir pa kaming mga kapatid sa Singalong at doon sa loob ng Intramuros. Nice. Ang imaheng dalawa, now, dito may kaunting misteryo, hindi naman misteryo, pero dalawa kasi yung nagawang imahe ni Flores. Yung isang mas malaki na naandoon sa loob ng altar, sa loob ng simbahan, at isang mas maliit na naandoon na ilagay sa tawag dito, sa hardin. Yung dalawang imaheng yon ay inilikas at dinala sa San Agustin. At kasama ng ipiniit ang mga religyoso na doon ng mga Hapon. Na buti na lang listo yung guardian, ang ginawa niya, itinago niya yung malaki sa isang iron box. No? Kasama yung corona at mga diamante ng Mahal na Birhen. Kasi pag nagdedebosyon yung mga mestiza, mga Espanyola at saka yung mga Pilipino, talagang sa pagmamahal nila, binibigyan ng diamante. Hindi pa naman uso masyadong nagpe-peke sa mga totoong diamante yun. Ano? So, itinago niya yun. At doon sila naghintay ng liberation of Manila. Noong araw ng liberation, actually, ang sabi ni Father Arbeza, nag-celebrate pa yung mga pare sa sacristy sa harap ng Mahal na Birhen kasi magpipiesta noon ng Mahal na Birhen pero inaatake yung Maynila. So nung mismong piyesta, doon sa sacristy nagse-celebrate sila pero kahit ganoon may mga naka-attend pa rin yung sa may labas ng 4,000 tao. Tapos halin-hinan sila nag-celebrate doon sa harap ng imahe ng Mahal na Birhen. Pero pinilit silang ilabas ng Maynila. Yung iba napiit, dinala sa isang lungga, sinunog. Pero may mga ibang ilabas ng Intramuros. Pagkatapos ng liberation, binalikan at napilit nilang iwanan pala yung imahe ng Mahal na Birhen daw sa sacristy. Pero malamang naitago doon, naibalik doon sa kahadiyerong malaki. It was lost until it was found again doon nga sa pawn shop. Nung pagbukas nila, it survived the bombing of Intramuros. So sobrang tuwa nila, ibinalik nila doon sa San Agustin. Kasi kahit masira yung paligiran, yung San Agustin medyo okay, nakaligtas na kaunti. Sira yung katedral pero matibay yung sa San Agustin. So naibalik nila. Tapos pagkatapos, dinala sa may UST area, sa may sulukan. Kung nasaan yung parokya, the parish church ngayon ng Del Rosario, ng Santo Rosario. No? So sa UST siya nalagak for a while before it was transferred to Santa Teresita. So, ibig sabihin nun, naging itinerant yung imahe ng Mahal na Birhen. Because everything was destroyed. Now, the Capuchins did not decide to rebuild the church inside Intramuros.
they decided to build it outside. So after a while, there were a bit of apprehension kung papahintulutan, pero napapayagan namang magtayo ng simbahan doon sa isang lupa na dinonate ng mga Tuason at mga Araneta. So yun yung bloke kung nasaan ngayon, yung yung shrine. Actually, may isa dyan nakakatuwa. You know, before it was called Amoranto, NS Amoranto, it's called Retiro. And it's, one friar was sad when they renamed it. Why? Because Retiro was significant. It's called Retiro because it led to the cave where San Pedro Bautista would go on retreat across the creek, across the river. Kaya Retiro yung tawag doon. Okay? So wala Pasig, maglalakad siya paakit sa kanyang paboritong kuweba, doon siya magre-retreat. So along that path, doon nagbigay ng lupa ang mga Tuason at Araneta. Now, remember, they kept the jewels, no? Nakaligtas yung mga diamante. According to one document, the cost of construction was at the time 300,000. Maliit lang pero malaki nun. Ang na-raise lang daw nilang funds ay parang kasama pala yung kumbento, 410, pero yung na-raise lang nilang fund, mga 110,000 lang. So what they did was they asked permission from Rome to sell all the jewels. And they were given permission. And what was the sale of the jewels were put into the fund of the construction. So in a sense, yung fruits of the devotion to Our Lady, the crown of Our Lady is now literally the shrine building. Ayun. So in a sense, yung corona. Hindi na siya diamanteng brilyante sa nagkikinangan sa ulo ng imahen, kundi yung mismong building na niumayakap at nagkukubli ng mga deboto niya. Yun yung corona ng mahal na buhay. No? So that's significant. So may translation, that usually may translation yan. Inilipat nila solemnly na itayo na yung konvento papunta doon sa loob. Ngayon, hindi magkasya yung karosa. So 10 tao yung nagbitbit paloob. At bago inulukluk siya dun sa kanyang luklukan sa taas, nagsalita muna yung kura, binlesingan sila ng sakramento, at bago na ilukluk ang mahal na Birhen, where she is until now. So, the journey, the post-war journey of Our Lady was really a fruit of the devotions din na nangyari pre-war. Actually, nung inilipat ang imahe daw mula UST papunta sa Teresita, ang naghatid ay tangke ng Amerikano. Hindi profesyon. Tapos nakahiliran, sinabitan nila mga banderita sa may kulay blue at white. Tapos yung mga bata, talagang nakaputi pa rin ng ninya na may sash pa rin, yung tulad ng last episode, kinukwento ni Sister Jo. Talagang nakahiliran pa rin sila. Now, it was post-war. It was just like katatapos-tapos na. Walang mga pera ang mga tao. So yung mismong taga-alaga ng Birhen, wala naman sila mahuhulat. Sila mismo nag-survive kasi nga nililimusan lang sila ng mga pamilya nila. So, pero sila mismo, naghanap sila, nanghingi sila mula sa pobre hanggang pinakamayaman. Una mong maiipon para pa rin sa mahal na Birhen, para mabigyan siya ng parangal. Kasi since 1910, it was only in 1946 again that they could solemnly process the image until Santa Teresita. 36 years ata sila naghintay bago maiprosesyon ulit ang mahal na Birhen. And it was done in the simplicity of everything. At doon naghintay ang mahal na Birhen until naitayo ng maayos yung simbahan. The devotion continued to be strong, but the foundations were there already. And that is why nga, nung in-apply siya, una maging Archdiocesan Shrine, then naging National Shrine ng CBCP, pinaprubahan, it was because of a clear devotion to Our Lady. Nakitang-kita mo din nung lumog. Kahit pa noong 1910, nagugulat sila kasi parami ng nangungumunyon. Ang bilang nila dun sa records ay how many received communion. In February 11, in 1958, there were 9,000 communicants during the feast day. Para isipin nyo,
Bakit na binibilang? Kasi remember, this was pre-conciliar. It was the extraordinary form. So they really don't know how many people were there. And besides, wala pa naman may mga konting pews. Pero if you are familiar with the extraordinary form, as it was practiced before 1960, di ba nakaluhod lang yung mga tao noon? They don't really participate with standing up and kneeling down. So, they will count how many they gave communions to kasi that's how many stayed for communion and how many, and this is crucial, how many felt that they were in the state of grace. Mahalaga yun. Kasi remember, ang isang issue in the pre-conciliar times was that nobody received communion. Kasi everybody was always afraid they were not in the state of grace and it was a mortal sin, di ba? It's still a mortal sin to receive the body of Christ in the state of sin. So parang isang problema bago mag-Vatican II is walang nangungumunyon halos. But that also showed the work of the Capuchins because they were tireless in not only preaching good catechesis, but hearing confessions. And so there was always a friar ready to hear confessions. And that's why on February 11, 1958, 9,000 people felt that they were in a state of grace to receive communion. So this is that's the significance of those numbers kung bakit ganun yung isinusulat na sa records. Kasi ito yung mga indicators, it tells a lot for them na nakapagpakomunyon tayo ng 9,000. Malaking bagay ito. And considering at that time, 39,000 lang ata yung covered mong area ng parish ngayon. Malaking bagay yun. That's already 20. Thank you, Father. Ang ganda-ganda naman pala ng kwento ng paglipat. Si Brother Ivan po, meron din itatanong pa sa inyo. Para Siyempre po ngayon po, tutukan naman po natin yung pangkasalukuyan po. Diba? Siyempre po, Father, alam naman po natin na sa pandemic po tayo. Paano po na-sustain po ng ating pong National Shrine yung pong buhay liturhiya, yung mga misa, tsaka po syempre pati po yung kumpisal kasi nga po mahalaga po ito doon sa buhay po ng ating mga pilgrim. So nitong nagdaang pandemic at sa kasalukuyan, paano po nag-a-adjust ang shrine? Noong panahong pandemya, wala pa ako dito sa National Shrine. But what I can say, we have a companion who can tell us more about it later if you ask her again. But where I was, I knew that among Capuchin parishes, the National Shrine was leading in shifting online. And when they shifted online, it was awesome. It was quality work. Maganda yung camera, bilis yung internet, maganda yung kanilang designs. What I mean is that they really welcomed and jumped doon sa pagpasok and bringing the liturgy online. One mark from even before ng mga masses inside Lourdes was that it was always well prepared and solemn. And I'm glad that even if I wasn't at Ensol at the time, kapag nahanap ko yung Facebook page nila, maganda yung edifying yung kanilang online. So, nag-online sila. You know, I am not fully at liberty to say, but I remember there was an injunct against hearing confessions. It was sad. I know it was very hurtful, and not really hurtful. It was a burden among friars. I know the young friars na naka-assign sa Ensol during that time. And I know some of them would have wished to hear confessions. When I say I'm at liberty to say, I would not be surprised if they secretly heard confessions. I don't think so. This is a public podcast. That's just a presumption on my part. If they did, I will not be surprised. One last question po bago sa sharer. Ano po mga charitable works, yes, but that's something that was good with the friars there, no? Dito sa Ensol at saka sa STP. Throughout the pandemic, they were also leading in bringing help to street dwellers. Actually, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung community pantries na dumapo na sila. Meron po kasi mga areas dito ng mga informal settlers. And perhaps hindi natin nare-realize ang isang pinakamalaking nadabukan ng lockdowns ay ang mga street dwellers. Kasi bakit? Wala naman sila mahinga na mapapalimusan.
Diba? Napansin nyo, kahit mabigat ang loob mo na magbibigay ng ganyan. Pero at least kahit 2 piso magbigay. Kahit may ipon yun, di ba? Ay, nung nawala ng dumadaan sa kali. Ang unang mabibigatan nun, yung mga taong namamalimos. Saan ngayon sila nakaharap ng makakain? And so one of the first things they did was they started what looked like a soup kitchen. They started getting donations from people, and then they started cooking lunch, and then they would drive around giving lunch to street dwellers and street families. At ang ngayon, ginagawa pa rin nila. So, isang malaking bagay yun. No? The medical missions. The National Shrine is also actively helping sa JPIC work ng aming order, meaning the justice, peace, and integrity of creation. We are reaching out to nomad communities and indigenous peoples in Rizal or even farther away, as far as Mindoro sometimes. At kapag may trahedya, laging may social work na nakaakibat ang fraternity ng National Shrine plus the friars attached to it. So lagi hindi, tulad ng sabi ko last episode, hindi dapat nawawala yung charitable dimension doon. Kasi bahagi ng halimbawa ng Mahal na Birhen. Kala na sa wedding at Cana siya, di ba? Kontrabida siyang nakikinig na, anak, wala na silang alak. Kasi bakit nakabantay siya sa pangangailangan ng mga tao kahit hindi pa marunong humingi. No? Ang nanay magaling unahan ang anak pagdating sa pangangailangan. Kaya pag ang humingi, alam na ng nanay na paghandaan na. Mother. Ngayon, Father Jimboy, puputulin ulit natin ating kwentuhan ng masarap. At bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating lay sharer para sa kanyang testimony sa karanasan niya sa Mahal na Birhen. Brother John Baasis, pasok. Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyo mga kapanlalakbay. No, maraming salamat Father Nante, Brother Ivan at Father G-Boy sa napakagandang kaalamanan tungkol sa dambana ng Birhen ng Lourdes sa Quezon City. Sa pagpapatuloy natin ngayon sa National Shrine of Our Lady of Lourdes, na makakarinig ulit tayo ng kwento ng kanyang pagdedebosyon sa Birhen ng Lourdes. Narito si Sister Maria Teresita Arbizu na siyang head ng Social Communication Ministry sa National Shrine of Our Lady of Lourdes. Viva la Birhen, Sister Tess, kapayapaan po sa inyo. Viva la Birhen. So yun po, kamusta naman po kayo, Sister Tess? Paano po yung pagdedebosyon sa Birhen ng Lourdes ng mga Kapuchino? Ang pagdedebosyon ko ay bilang lektor. Pumasok ako dyan bilang lektor muna. At nakita kong, nung naging lektor ako, naintindihan ko na napaka-importante pala talaga ng misa. At apart from that, nagli-lead rin ako ng rosary pag Sunday 4 p.m. At saka sa personal devotion ko, pagpapasok sa opisina, ako ay nagro-rosaryo araw-araw. Of course, nagdadasal palagi kay Mama Mary. Hindi naman palaging hingi. Maraming thank you rin. Natutunan kong maging deboto dahil unang-una napaka-ordinaryo sa bahay namin dahil taga dito kami. Mga 4 na kanto lang ang bahay namin. Since bata pa kami, as in dito talaga kami lumaki. Tapos yung tatay namin ay lay minister. Yung mother ko ay neo at saka teacher din siya sa Lourdes. So napaka-natural na nandun kami sa simbahan. Nagjo-join sila ng organizations, yung mga anak nila naging family friends namin. Ganon. Pero ang masasabi ko is na kung alam niyo yung saying na to know you is to love you, ang feeling ko ay nakilala ko at nagustuhan ko ang paglilingkod para sa mahal na ina nung naging lektor ako, tapos na tumuloy sa pagiging SOCOM, at ngayon nasa PPC naman ako. Kasi nakita ko kunwari, yung mga Capuchin priests, I don't know if all priests are like that, pero any organization, kunwari, may gagawin na importante,
may misa, tapos may blessing. Lahat yan, maglalakad sa church, i-bless sila isa-isa. O kunwari, yung PPCRV, may gagawin. May misa, tapos magbe-bless. O kunwari, may pilgrimage, magpipilgrimage ang mga taga-Ensol. May misa, tapos gustong-gusto ko yun na nagbe-bless. Parang pinapaano nila yung kino-connect nila kasi mga anak kami, tayo ni God, yung baptismal vows reminds us of with the blessed water. Lalo pa sa procession, pagka fiesta na, yung 9 days, 1 barangay a day, iniikutan, sinusuyod lahat ng streets at bine-bless. So sabi ko, gosh, these Capuchin priests really are preparing the parish to be holy. They're doing their best so that everyone is holy. So doon ako na-touch talaga at nagpapasalamat. Tapos simula nung bata pa ako, nakikita ko palagi at the end of the Mass, na wala na ito nung pandemya, pero bumabalik ulit. After Mass, the children run to the priest in front and then nagpapabless. Every Sunday yon, ever since, pinapanood ko yon, tapos natatouch talaga ako. Kasi inisip ko, siya si God, tapos humanity are those children running up to him and asking him to bless them, touch them, ganyan, no? So, yun yung mga things na hindi ko makalimutan. Ngayon, si Mama Mary, sino siya para sa akin? Siya ay Heavenly Mother, napakaganda ng loob niya at ng labas niya. So, bilang anak niya, gusto ko, ganun din ako. So sa pagdadamit, sa pagsasalita, sa getting around with people, iniisip ko, is this how she'll behave? Will she approve kung ano yung mga pininaplano ko or hindi? Yung talagang gusto ko ng approval niya, parang ganun, or she's my reference for important decisions. Gusto ko parang she's my model as a woman. Then when my husband got sick, matagal siyang may sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. But for some reason, for siguro 10 years, I was very calm. Very calm in the midst of a storm. I was very calm. It was supernatural calmness and parang hindi mahirap. No? But because of these blessings that through her, through her son, I really felt her presence and was comforted. Ngayon, nung naglilingkod na ako, isang trabaho ng SOCOM ay makialam sa lahat ng bagay na nangyayari. So nalagay ako sa Provincial Commission for the Canonical Coronation. Dito nagulat ako kasi ang ganda-ganda pala ng image ng Blessed Mother, ang Venerada. Nakikita ko lang siya from afar. Pero nung tinanggal siya, tapos inayos, nakita ko yung paano in-encarna. What was surprising sa akin was ang daming concerned. Ang daming, nag-e-encarna sila, nandun lang sila in a quiet place sa church. Pero ang daming pumupunta nagdidikit ng prayer dun sa sahig or dun sa around her. Tapos meron pang mga this was lockdown, ha? Ewan ko, pero meron pang may sakit na inakyat para lang makapagdasal siya at umiyak-iyak siya because he felt healed by being in her presence. Ang daming nagmamahal dito sa Venerada. At that time, hindi pa siya Venerada. But, and everybody was concerned. Every single item na ilalagay, ganyan. Lahat pinapakialaman, nagpapadala ng food dun sa mga nag-e-encarna. And sabi ko, this is amazing because first of all, unbelievably beautiful pala talaga yung statue. I had the opportunity to see her a lot of times and up close and personal. And ang ganda pala talaga niya, no? So I understand kung bakit ang dami-daming pumupunta doon kahit sarado yung simbahan. I don't know kung anong ginagawa nila. Paano sila nakakapasok. Pero you can see the devotion was very strong. This was early part of 2019. Was it? Or 2020? I forget. Pero yon, na-prove ko na
talaga palang maganda si Mama Mary, talaga palang maraming nagmamahal. And bakit nila mahal? Kasi, she helps them pray. So ako rin, parang gusto ko rin maging ganun. Gusto ko rin to pray for others to her because she will listen. At saka dadalhin niya yung mga dasal sa anak niya. So I'm so thankful na nalagay ako sa mga kung ano-anong assignments kasi lalong lumalalim yung love ko na pagiging lingkod. Naiintindihan ko kung bakit ako dapat maglingkod, no? To help promote the devotion and to be to try to strive for a holy life. Ngayon po, ang masasabi ko lang ay kung alam niyo yung saying na late have I loved thee ni Saint Augustine. Yun po yung journey ko dyan eh. I joined the parish 10 years ago lang, actively serving. So, I'm glad na ngayon ako nag-join kasi mature na ako, naiintindihan ko yung nuances, marami na ako napagdaanan sa buhay. So, naiintindihan ko what's going on with the people, with their needs, ganun. And lalo pa akong nagkakaroon ng strength to serve. Parang gusto ko na talaga mag-serve. Tapos, in exchange, brother, I get peace in my heart. I'm so calm and so peaceful in my heart na it's such a great blessing. And also, nahil ako. Hindi ko hinihinging mahil, pero na-realize ko, nahil ako. Marami akong hurts, mga ganun-ganon from the past. Buong-buo na ako ngayon. I can see in myself na, I'm healed. I'm totally healed again, no? So, yun po. Yun ang aking sharing na hindi malungkot, pero happy ako na maraming katulad ko. Hindi ako special. Marami sa parish, ganado, maraming nagvo-volunteer kung anong kailangan, ibibigay. There are many of us, and we're all enamored with Our Lady. We can't believe our good fortune to have her as our patroness, as our titular pala, sorry. And we're just so thankful for it. So lahat ng nararamdaman namin, inilalabas na lang namin mga kapwa lingkod sa mga gawa na pinapagawa, yung mga trabaho sa church, mga kailangan gawin. By the way, kung pwede lang, just to prolong the about the canonical coronation, may 2nd anniversary na siya coming. So nag-prepare kami ng isang, abangan nyo to, isang magandang coffee table book. It never happened before, and so we're so excited dito. So abangan po ninyo yun. Ayun po. Thank you very much for the opportunity. Hindi nga lang po physical healing ang binibigay sa atin ng Birhen ng Lourdes, no? So kwento po ni Sister Tess na hindi lang physical healing yung pinaramdam sa kanya ng Birhen ng Lourdes, kundi spiritually, no, naging buo siya, na-heal yung kanyang spirituality, no, sa pamamagitan ng Birhen ng Lourdes, no. Kaya tayo rin po, no, wag kalimutan humingi din ng tulong, no, kahit wala tayong karamdaman na nararamdaman physically, no, pero spiritually, no, tayo papagalingin ng Birhen ng Lourdes, no. Maraming salamat po sa inyong napakagandang kwento, no, Sister Tess, ng inyong pagdedebosyon at paglilingkod sa dambana ng Birhen ng Lourdes. No, ngayon po ulit, magbabalik tayo kina Father Nante, Brother Ivan at Father G-Boy. At ngayon makakasama na nila din si Sister Tess na sa pagpapatuloy ng ating Pueblo Amante de Maria. Viva la Birhen, kapayapaan po sa ating lahat. Viva la Birhen, salamat kay Sister Tess sa kanyang napakagandang sharing. Huli man daw at magaling, napapakinabangan pa din. Amen? Amen. Para naman bata pa si Sister Tess nung habang nag-share siya nung pinapakita. Brother Ivan, Father JB, isasama natin si Sister Tess ngayon sa ating last portion ng ating episode na ito dahil ikukwento niya sa atin yung preparation para sa anniversary.
Pero bago yon, kung hindi ko po alam kung kay Father Jimboy to o kay Sister Tess, meron pa po ba mga ibang, bukod sa shrine, Father, meron po bang museum dyan? Meron po bang mga activity area o pilgrim church, amenities? Meron pa po ba bukod sa shrine lang, Father? Dadagdagan ni Tita Tess, yung sa akin, alam ko, there are actually several areas for people to meet. No? Attached kasi to the parish is the Lourdes School of Quezon City. At alam ko dun sa isang wing, may seraphic hall doon. So different congregations can use that hall. Church groups can use that hall. There's the parish center at the back. Also, parang 2-3 floors ata yun. So, pwedeng magkaroon ng consecutive meetings doon na sabay-sabay. I think 2 floors yung sa taas. Sa baba, 3 floors. So, yun, meron din sa likod. They renovated that. I remember it when I was a seminarian. So, yung likod was not as pleasant as it is now. Pero ngayon, over the past, I think, 3 parish priests, they started improving yung medyo likod ng simbahan so that it's actually more friendly to pilgrims. You have a better restrooms for visitors. There's even a font where you could get holy water. Because, of course, healing waters are associated with Our Lady. So parang basta sa likod, parang may mga tapayan. Sabi ko, ba't yung mga tapayan dito? Parang pag may bless sa holy water, dinadagdagan. Ang biyo ko parang, iniinom ba ng mga deboto yung holy water na yan? Baka dapat mineral water ilalagay natin dyan. Ha? Pero, kasi, as you know, the devotion to Our Lady of Lourdes is really closely attached to the element of water. And so, may ganong amenities sa likod. Nice. And I think, as I said in the previous episode, malaking bagay ito because it helps us experience the faith. I don't think this is superstition, but it's really this immersiveness, yung talagang lumulubog tayo at pinapalibutan natin ang sarili natin ng mga expressions sa pananampalataya natin. So, meron doon. Baka may dadagdag si Ma'am Tess kasi baka over the past 2 years, may mga hindi pa ako alam. Yes, Sister Tess. Thank you, Father. Ang idadagdag ko lang ay siguro nakalimutan lang ni Father Jimboy, kaka-ano lang ng religious store. Dati tent yun eh. Ngayon talagang building na siya. Pagpasok nyo, nasa right side. No? So the religious store is new, brand new and full of stuff. Tapos po hindi alam yata ng lahat ng tao na during all the masses, bukas po yung papunta sa taas, sa grotto. Yes. You can go up and then venerate, pray, whatever you want. We also have stations of not stations of the cross, but stations of Lourdes. One of our artists in Socom, he made his own expression of stations of the cross, pero for Lourdes, not cross. And then the prayers of Saint Bernadette nandun, and you can reflect also. So we have that, no, Lourdes stations. And then and then at the back end of the church, yung pipe organ, yun pinapagawa. Well, hindi pa pinapagawa. Nag-iipon pa lang para maipagawa ang pipe organ. Kasi daw mas murang ipagawa kesa bumili. So that's a main project now. And then what else? Yung pong sinabi nyo na yung 25th year anniversary, that happened in January. It was a big celebration. Pero the bigger celebration is now the closing of the Jubilee year, yung 70th year anniversary sa August 14. Ang ginawa ng parokya, one of the many things na nangyari, pag lay formation, yung topic talagang super angkop sa lahat, no? Like for instance, last month it was liturgical music. And then at another time it was about the devotion to Mary. And then basta every month yan, kung maraming topics na talagang everybody the intention was to form, to give information,
so that we will know more and hopefully live what we learn. Tapos po, yun naman po, halos lahat na sabi naman ni Father Jimboy. Thank you, Yun Sister lang. Tess. Salamat po. Si Brother Ivan, meron yata siyang last question kay Father or kay Sister Tess. Opo. Pwede pong parehas po kayong sumagot nito. So, sa ilang mga salita po, paano po ninyo masasabi na itong ating National Shrine ng Mahal na Birhen ng Lourdes ay isang tanda ng pananampalataya para po dyan sa mga taga Quezon City at pati rin na rin po sa mga devoto na dumarayo po dyan? It's supposed to be short, but I'm very talkative. One time, I was a seminarian, and then somebody asked one of the old friars at the National Shrine, sabi niya, bakit po laging ang daming pulubi sa paligid? At meron daw paminsan-minsan, medyo may mga toyo pa. And then the old friar said, so that we will never forget where we came from. Kasi sa simula, si San Francisco na ay napakamalang baliw at siya'y namuhay ng payak. Yan. That struck me because despite the rich devotion to the National Shrine, it was always a place where some poor people would always find comfortable sitting. Minsan gumagala-gala, pumapasok yung parish office, makausap sa akin, hinahanap yung mga friars. And some friars will be friends with them. Yung malimit nila lapitan sa pangangailangan. Minsan kahit alam mo ng loko-loko, pero sige kahit paano tulungan mo. I'm sharing that because I think that's part of what the National Shrine does. It gives hope and comfort, sanctuary to the poor and to the marginalized. Even if it seems, kahit yung mukha minsan yung mga deboto, hindi naman sila laging mga mahihirap. Pero kasi ang lumalapit sa Mahal na Birhen ng Lourdes, may kapobrehan lagi eh. Kung hindi man sa bulsa, sa kalusugan, o sa kaluluwa. Pero ang lagi nilang natatagpuan, kapahingahan. Tatag ng loob. Yung lakas pagtiisan ang mga pinagdaraanan pagkat hindi sila nawawalan ng pag-asa at hindi sila nauubusan ng lakas ng loob kasi may pahingahan sila. Yun. And I think that's why devotees are always so strong. Sabi kanina ni Sister Tess, kahit yung unang milagro ng Mahal na Birhen doon sa isang senyorita ng Intramuros, after a long journey, suddenly she had healing. So ibig sabihin nun, pinadaan pa rin siya ng kaunti sa krus. I think yun yung tanda ng National Shrine. Isa siyang lugar para makahanap ng pahinga, ng panibagong sigla at lakas ang mga taong may kapobrehan at may karamdaman sa katawan, sa kaluluwa o sa pinagdaraanan sa buhay. Salamat po, Father. Grabe. Sister Tess, may dadagdag ka ba bago natin tapusin yung ating podcast? O enough na yung sinabi ni Father? Enough na yung sinabi ni Father Jimboy. Para tayo nag-recollection. Thank you, Father. Brother Ivan, ano ang ating challenge ngayong podcast na ito? Sa ating episode? Yes po. So para po sa ating pong challenge ngayong episode po na to, alam po natin na talagang very significant and useful po yung ating pong social media. So wag po natin kakalimutan po. Let us share po yung pong ating pong experience, yung devotion po natin sa Our Lady of Lourdes. So mag-post po tayo ng picture, kaya yung prayer po ng Mahal na Birhen ng Lourdes at para po matulungan po natin ang National Shrine para patuloy po ma-promote ang ating devotion sa Mahal na Birhen ng Lourdes. Ano po ba ang nangyayari kapag hindi po ginagawa ang ating mga challenge kapag episode? Pumapangit. Salamat, Brother Ivan, sa challenge ngayon. Brother Jimboy, salamat po. Sister Tess, salamat. Kay Brother John Basis, salamat. At maraming salamat sa ating mga viewers. Kamangha-mangha talaga ang Birhen ng Lourdes, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi siyang nandyan para sa atin.
At sana tayo rin, katulad ni Sister Tess, katulad ng mga ibang deboto, sa pagkaranas natin mga kamanlalakbay ng pag-ibig ni Jesus sa tulong ng Mahal na Birhen, ibahagi din natin to sa pamamagitan ng paglilingkod sa Mahal na Birhen, sa ating simbahan, lalong-lalo na sa ating kapwa. Sayang yung ating pagkaranasan ng pag-ibig ng Diyos kung di natin ito maibahagi sa iba. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ngayon po, hingan natin si Father Jimboy ng final blessing and prayer. Manalangin tayo sa ating mahal na Birhen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, Immaculada Concepcion, ikaw ang aming Senyora ng Lourdes. At kami yumuyuko sa ilalim ng iyong mapagkandiling mga kamay. Yakapin niyo po kami at punan ng inyong mga panalangin at ng mga grasyang inyong hiniling mula sa inyong anak. Bigyan niyo po ng kagalingan ang lahat ng aming mga sugat sa buhay, sa isip, sa puso at sa katawan. Inyo po sanang bigyan ng katatagan, kapanatagan at tining ang mga puso naming nababalisa. Punan niyo ng bagong pananampalataya ang aming diwa upang hindi kami mayanig sa mga pag-alaala. At higit sa lahat, ihatid niyo po kami sa paanan ng inyong anak upang doon bilang inyo ring mga anak, makapiling namin siya at kami kanyang maihatid sa buhay na walang hanggan. Ito po'y hinihiling namin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng inyong panalangin at sa pangalan ng inyong anak na Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Amen. At kayong lahat ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Salamat po. Thank you. Salamat po. Naninikluhod sa kanya, itinatag ang Confraternity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary of Lourdes sa Pilipinas. Taong 1945, isang pangyayari ang gumimbal sa buong mundo, ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Pinasabog ng mga Hapon ang buong Maynila at nawasak ang mga estrukturang nakatayo rito, kabilang ang simbahan ng Lourdes sa Intramuros. Ngunit bago pa man nasira ang simbahan, sinigurado na ng mga Pransiskanong Kaputsino na proteksyonan ang imahe ng Mahal na Birhen. Pansamantala itong inilagak sa San Agustin, inilipat sa Universidad ng Santo Tomas,
hanggang makarating ito sa Santa Teresita Chapel. Dahil sa tulong at ambag ng mga taong nagbigay halaga sa mahal na ina, muli itong nagtayo ng simbahan sa isang lugar sa Retiro. Taong 1951, pinasinayaan ang bagong tahanan ng mga deboto ng Lourdes. Muling nagkaroon ng tirahan ang mahal na ina para sa mga nais magdasal, humingi ng tulong at paggaling sa kanya. Taong 1977, itinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang simbahan bilang pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa loob ng 125 taon, hindi pa rin kumukupas ang ganda ng imahen ng mahal na ina. Sa mga dumadalaw at nakakakita sa kanya, paghanga, pagsamba, paniniwala at pananalig ang kanilang nadarama. Sa pagtingala ng ina sa itaas, tayong lahat ay taus-puso niyang ipinagdarasal at inilalapit sa kanyang anak, na ang layunin ay paigtingin, pagtibayin at patatagin ang daan tungo kay Hesukristo. Ang simbahan sa loob ng 20 taon bilang pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes ay patuloy pa ring bukas sa lahat ng nagnanais pumuri at magbigay paggalang sa inang Birhen upang ating mapalaganap at mapalawak ang kanyang pagmamahal at ang mga mabubuting balita ng Panginoon. Mahal na ina, Birhen ng Lourdes, maraming salamat at mahal na mahal ka namin.